Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito po muli ang iyong Karilto Kabayan Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Mabuhay po kayo mga kapwa ko Pilipino na nagpahayag po ng kanilang saloobin sa pamamagitan po ng matahimik na protesta po diyan sa Luneta, sa EDSA, diyan po malapit din po sa mga lugar po na pinagdarausan po ng mga kababayan po natin na galit na po, sawa na po sa kurakot ng gobyerno. In particular po ng mga departamento ng ating bayan, ng ating bansa na dapat po sana ay umaayos ng ating mga daan, ng ating mga tulay, ng ating flood control natin. Dapat sila po yung mga umaayos ng mga infrastruktura ng bansa. Kaya lang sila po yung nakikitaan po ng malakas ng mangurap, nakikipagsabuatan sa mga congressman, sa mga senador po natin. Tapos, hindi pa po masabi-sabi kung sino-sino po ito yung mga halimaw o satanas, mahigit pa kay satanas ang ginagawang kababuyan, mga nakakadiring, mga kurakot na hindi maubos-ubos sa kasakiman, mga po talaga, mga tinalo si satanas sa demonyo, sa kademonyoan, sa mga pangungurakot. Birihin nyo, hindi na kayo nakontento sa milyon-milyon nyo, ginawa nyo pang bilyon, tapos ginawa nyo pang 100 million, 100 billion pa. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Hindi na kayo naawa sa amin, mga kababayan nyo na nasa ibang bansa, nagpapakahirap na itiisin ng aming pamilya na hindi namin makita ng mahabang panahon. Tumira halos dito na po kami tumitira sa ibang bansa para may mapadala po kami sa aming sambahayan. Magkaroon po sila ng maayos na kinabukasan tapos kayo nasa Pilipinas kayo, binibigyan kayo ng pondo ng gobyerno para ayusin ang ating bansa pero kinukurakot nyo, kakapal ng mga mukha nyo, particular po dyan sa DPWH, yung pakikipagkuntsabahan nyo po sa BIR, sa COA, sa PICAB, at sa mga local government nyo kung meron man. Pakikutsabahan nyo ng mga kongresista, ng mayor, ng mga senador. Ang kakapal ng mukha nyo kung may kinalaman po sa pagkurakot ng pera ng bayan. Hindi po sa inyo yan. Nandiyan po kayo sa gobyerno para pagsilbihan po ang mga taong Pilipino, mga Pilipino. Hindi po kayo nandiyan para magpayaman po kayo at ipakita nyo kung gaano kayo kayaman, kung gaano po ginagastos ng mga anak nyo mga tamad ang pera ng bayan. Di na nga nag-aaral, tamad pa, tapos ginagastos pa yung pera ng bayan, ang kakapal ng mukha nyo. Kayo mga congressman kayo na dati kayong kontratista na pumasok kayo sa mga party list, ang kakapal ng mukha nyo. Kayo mga may katungkulan sa gobyerno, sa lokal na gobyerno, tapos meron pa kayong negosyo sa construction, ang kakapal ng mukha nyo. Huwag nyo sabihin wala po kayong conflict of interest, meron po kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Tapos pag umaharap kayo sa mga constituent nyo, kala nyo mga anghel kayo para iboto. Pero ang kakapal ng mukha nyo. Sobra po kayong kakapal. Grabe na po, hindi na po matiis ng mga Pilipinong pinaggagawa nyo. Lalo na po yung mga Pilipinong lubog sa baha. Nandun po palagi nakatira sa mga lugar na binabaha. Lalo na po yung mga squatter area po natin. Dapat hindi po sila ganyan. Hindi po sila ganyan kababang uring tao o nasa mababang uri ng lipunan. Kung ginagawa nyo po yung tungkulin nyo na ayusin ang bansa po natin. Sa ating mahal na Pangulo, may pagkukulang din po kayo, lalo na po kayo sa ating busy na wala na pong ginawa kundi batikusin ang pamahalang ito. Kundi sana tumutulong kayo at hindi kayo nag-world tour, di sana hindi nagkakaganto bansa po natin. Sa ating mahal na Pangulo, may pagkukulang po kayo nang tinolerate nyo po, nang hindi nyo pa po binitawan ang inyong kapatid. Sabihin na po natin po siya, yung baga parang uh, innocent until proven guilty. Pero kitang-kita naman po natin ever since po na ang nagdadrag po sa inyo pababa, ang inyong kapatid, bakit hindi niyo pa po binitawan ng maaga-aga pa? Hinayaan niyo pa po magalit ang mga Pilipino po sa inyo. Galit na nga po dahil sa pagdakip po kay Duterte. Okay na po sana yun eh. Kaya lang hinayaan niyo pa po na talagang lumawak po sumigaw na po talaga sa hirap ang mga Pilipino dahil po sa nararanasan po nila. Kaya saludo po ako sa mga patriot po natin mga Pilipino na nagpunta po sa daan para pagsigawan ng kanilang frustration sa ating gobyerno. Ang sigaw po ng mamamayang Pilipino po ngayon, lahat po ng mga korap, panagutin, ikulong. Dapat po may makulong po dyan. Kung wala po makukulong po dyan, hindi lang po ito ang magiging mitya ng pagbagsak po ng pamahalang Marcos.
dapat po may mapakulong po kayo. Otherwise, kumbaga parang one is enough, two is too much eh. Kumbaga parang gano'n ang mangyayari. So, nagpakita na po ng gilas sa mga Pilipino na meron pong pagkakaisa. Pero mabuhay po ang mga mabuhay po yung mga nagprotesta na wala pong ginusto, kundi po masaayos na po yung gobyerno, hindi po yung mapabagsak po yung gobyerno ng gobyernong Marcos. Alam naman po natin kung babagsak ang gobyernong Marcos, ang papalit yan ay yung ating VP Sara. Sa kasalukuyan po, marami pong hindi inaamin ng ating VP Sara at ipinaliliwanag tungkol po doon sa mga corruption na nakakabit po sa kanya, kung meron man. So, itong mga nagrally po sa daan, hindi po sila papayag na bumagsak ang gobyerno ng Marcos para saluhin lang ng isa pa pong corrupt na pamilya po ng mga korap, ng mga pang-abuso. Lalo na po na during the pandemic po, nakita naman po natin na mas lalong lumobo ang utang ng Pilipinas at pinaboran po ang mga kaalyado po ng dating administrasyon po. Kaya hindi po pwede na agawin po muli nila sa isang legal at halal na presidente ang gobyerno. Dapat po madaan sa tamang proseso po, magkaroon ng eleksyon sa susunod pong 2028 para po magkaalaman po kung sino po talaga yung mananalo. Hindi po yung ganito, aagawin niyo po yung gobyerno. Mawawalan po ng tiwala ang mga Pilipino at mawawalan po ng tiwala ang ibang bansa sa bansang Pilipinas. Maapektuhan po tayo lalo. Lalo na po kayo sa Pilipinas at kami rin po nasa ibang bansa, magiging mababa rin tingin sa amin bilang mga Pilipino na mataas na po nga yung respeto sa atin dahil kahit papaano po mga Pilipino po rito may mga sinasabi. Mga parang kung skill ka po talaga. Kapag professional po talaga. Although may mga Pilipino mga sumasabit din sa mga biases po nila. Pero karamihan po ng mga Pilipino sumusunod po sa batas. At sasabihin naman po talaga natin na may talent po talaga, may talino po. Yun po yung kayamanan ng Pilipino bukod po sa kalikasan. Ngayon po, papasalamat po kami kay Vice Ganda. Nakita po namin sila na talagang hindi na po nila makayanan makayanan ng corruption po dahil sila po matataas po yung tax po nila. Sila Ann Curtis, sila Angel Aquino, sila Tese Tomas, talagang mga veterana po yan, mga taga-UP po yan. Si Jody Santa Maria, nandiyan din po si Gardo Versosa, marami po artista, sila Dingdog Dates, marami po artista. Maraming salamat po sila Ogie Diaz, ang pamilya po. Siguro si Regine, hindi ko lang po napansin. Pero napakaraming salamat po talaga sa mga artista po natin, lalo na po kay ganoon din po kay Sarah G, kay Sarah Heronim po. Dahil po nagkaisa po talaga lahat ng mga artista para matigil na po itong na to. Kahibangan ng mga pinuno po natin na wala pong inisip kundi yung sarili po nilang kapakanan, yung pamilya po nila. Na hindi na po nakontento sa 10 milyon, 20 milyon. Pinapaabot pa po nila tulad po ng Biskaya sa pagkakasabi po ng ating pro tempore Senate pro tempore po si Lacson po, nasa 207 billion po yung kinita po nila sa pagtatrabaho, pangongontrata po nila sa gobyerno. Biruin niyo po, 207 billion. Ilan na pong eskwela na patayo nun, ilang daan na po, ilang mga bridges na, ilang magagandang daan na, ilang na po yun, ilang mga mga flood control project na po sana yung napatayo no, kung nagamit lang po sana sa tama. Di ba po ba? Maliban pa po sa mga kickbacks po ng sobra po, grabe po talaga sa mga mambabatas po natin na tapat. Hindi po sinasabi na lahat po kayo corrupt ng mga tapat. Sana pag-aralan niyo pong mabuti yung mga proyekto po ng ating gobyerno. Magkaroon po tayo ng third party o kaya magkaroon po tayo independent party na magre-review po sa lahat ng mga design drawing po ng mga proyekto po ng gobyerno po natin. Na magkakaroon po tayo ng mga independent inspector na sila po yung mag-i-inspect sa mga ginagawa po ng ating gobyerno. Magastos, oo, pero kung worthy naman po, dapat po mga daan po natin ng mga katulad po niyan, yung mga flood control project natin, umabot po yan ng 50 years, 100 years po sa pagkakagawa. Dapat yung mga perang ganun, napakatibay na po yun. Hindi po yung pagkagawa sa sunod na taon i-maintenance na naman po. Walang katapusang gastos po ng gobyerno. Hindi po dapat ganun doon. Nagagamit po sana ibang pera po ng bayan para naman po sa kapakanan ng ating may maralit ang mga Pilipino, lalo na po yung nasa below poverty po. Ngayon po panoorin po natin yung pagbubu po kay Singson po na nangyari po. Binuo po kasi si Singson kanina.
Ito po siguro po yun. Ito. Ito na lang po, ito na lang. Yan. Kung nakikita niyo po, binubuo po si Simpson dyan. Pura. Wala. Wala kang makikita na kay Simpson. Sinasabihan na nga siya ng mga tao na kurakot siya. Wala pa rin, walang pakiramdam. Dapat po kinukulong po ito si Simpson kasi po sabi po niya dapat parang iisa lang po yung crowd para mapatalsik po yung Pangulo. Kumbaga parang nag-aano po siya na inciting for sedition po yata tawag po doon. Sabi po nila, ganun po yung ginagawa po niya. At po maano po ito, maaresto po ito kasi kung ganito po yung uri ng mga pinuno po natin dati na meron pong on the back of their mind na gusto po nilang may makukuha po sila eh. Kung just in case na pumabor po sa kanila yung sitwasyon. Kaya lang, syempre, matatalino na po mga tao ngayon, matatalino ng mga Pilipino po ngayon. Kaya yun, habang naglalakad siya, binubu siya, sinasabihan siyang kurakot. Ito si Tanda, medyo confident pa sa sarili niya na mga hakot lang yun. Wala na po kayo. Nasa na po kayo, sa dapit hapon na po kayo ng buhay niyo, huwag na po kayo makialam sa politika. Masyado na pong gasgas po yung pangalan po ninyo. Wala na pong bango at wala na po kayong wala po kayong bearing. Yung pagdaan niyo po diyan, talagang alam po ng mga kabataan po, lalo na po ng mga panahon na yung mga tao po ngayon na inabot po yung panahon po ninyo. Yung nakipag po kayo kay yung tao po dito. Bumaliktad po kayo kay Era Estrada. Kami na po yun eh. So natatandaan po namin kayo, ganyan po talaga kaliskis nyo. So kung kanino po kayo, kung kanino kayo pumapabor, doon po kayo kumakampi. So huwag na po kayong paepal po dyan. Mamahinga na po kayo, laki na po ng pera po ninyo. Huwag nyo na pong pabagsakin po yung gobyerno na hindi sumasang-ayon po sa inyo. Dahil alam po ng mga tao po dyan, alam po ng mga Pilipino na meron po kayong hidden agenda. Kaya manahimik po kayo. Kaya nararapat lang po sa inyo na binubukay ng tao. Dahil isa rin po 'yan si Simpson po sa sa marami pong mga anomalya na sinasabi po nila doon po sa yung naging gobernador po siya. Lalo na po na nasabit din po yung pangalan po niya dati sa Huweteng. Parang kung magmamalins man po si dating gobernador na Simpson. Hindi natin masasabi. Sasabihin sa kanya, ang linis mo, di ba? Sige, panoorin po natin yung iba naman po na iba naman po mga ito po yata, wait po Ito po yung yung mga Pilipino sumama po kanina. EDSA na po yan. Talagang dumami po yung tao. Marami po talaga nakapagkaisa. Saludo po ako sa inyo mga kababayan. Gawin niyo lang po yung makakabuti sa ating bansa habang nandiyan po kayo. Kami naman po susuporta po kami online po sa inyo kahit nasa ibang bansa po kami. Mananatili po ng mga vlog po namin o mga podcast po ng mga iba po namin mga kasama nasa ibang bansa. Documented po yan. Makikita po ng mga kabataan po yan sa mga susunod na inasyon na ganito po ang nangyari po sa ating bansa. Ganito po tayo binaboy ng mga congressman po natin, ng mga senador po natin, ng mga
government official po natin kung paano po nilang binalahura ang ating bayan. Nagkakamkam po sila ng malaki, bilyong-bilyong piso ng pera o trilyon na po nagastos ng gobyerno po natin, pero nauwi lang po sa lahat, sa wala sa lahat. Nauwi lang po sa ilang bulsa, at pag nagkakaroon po ng mga baha, nagkakaroon po ng kalamidad na hindi naman po dapat ganun kalala. Dapat napapakinabangan po yung pondo ng gobyerno, ay napupunta po sa ilang bulsa. Kaya insiste, ang kawawa po yung mga mahihirap na mga Pilipino. Kaya saludo po ako sa inyo kung po korupsyon, wakas sa serbisyo, hindi katawilan. Yun po. Dapat panagutin kayo mga walang iya. PPWH po yun. So yan po yung yan po yung napakaganda pong nangyari sa nangyari po sa Pilipinas. Mapayapa naman po at nagkakaisa po sa nagkakaisa po sa layunin na maging ayusin po ang gobyerno po natin ngayon, lalo na po nakita po natin tuwan. Yung sa mga DDS na gusto pabagsakan ng gobyernong Marcos, mahiya kayo sa buhay, mahiya kayo sa balat nyo. Sana tamaan kayo ng lintik, kayong mga lalo na po yung mga nanggulo po dyan sa Medjola, na gusto pababain po, gusto po sugurin po, Malacanang sunugin po. Mga walang hiya kayo. Dadamay nyo pa kami sa mga kagaguhan nyo. Hindi niyo po ba alam kapag bagsak ang gobyerno, bagsak po tayong lahat? Magtataas ang inflation ng bansa natin, mawawalan ng value ang pera natin. Lalong maghihirap ang mga mahihirap, mga negosyante mag-aalisan sa bansa, mga foreigner na turista natin, iiwasan lalo ang Pilipinas. Ano napatunayan niyo? Kapag nagagaganyan kayo, gusto yung pabagsakan ng bansa, ang gobyerno natin ngayon, para sa kapakanan lang ng ng nagmumultur yung BP, kakapal ng mukha nyo. Dapat hindi kayo ganyan sa bansa, kayo maging loyal. Hindi kayo maging loyal sa sa mga politiko, ng mga korakot lahat. Sige po, magandang gabi po lahat. Medyo napabaan na po, medyo nakaka-high blood po pag mga DDS po yung mga po natin, yung mga talagang utak utak dotae po ba, na gusto pabagsakin po ang gobyerno para iupo po yung gusto po nila. Sa mga Pilipino po na nakipagkaisa sa bloodless revolution po natin sa araw po na to, saludo po ako sa inyo. At mag-ingat po tayong palagi at lagi po lahat po tayo maging mapagmasid. Lagi po natin ibulgar o lagi po natin batikusin ang ating gobyerno kapag hindi po sila gumagawa ng tama. Tama po yan ang ginagawa po ninyo. Wala pong mali po dyan. Para po sa atin yan, para po sa mga anak ng anak po natin, para sa anak po natin, at sa mga susunod pong henerasyon ng bawat Pilipino na may papamana po natin yung mga ginawa po natin sa kasalukuyan. Minsan pa, sa generation po ng mga Pilipino, may mga lumabang po laban sa korupsyon. Magandang gabi po at ingat po tayong palagi at peace, mga kababayan ko.